Good morning, pare. Good morning. Cesar. Welcome back to Lipa. Pag sinabi talagang Batangas, lalong-lalo ng Lipa at kainan ng kasama, Cesar ang lalabas na pangalan. Tinambayan ko na siya dati dito pero nagkwentuhan lang kami. Ngayon magtitikiman na, magkakaalaman na. Classics ang agenda. Si Cesar ang daman. Good morning, pare. Good morning. Cesar. Welcome back to Lipa. Welcome back. Pero ngayon lang tayo kakain kasi nagkita na tayo, nagkwentuhan basketball tayo. Tambay lang. Kape, Ngayon Tambay naman, lang. ipapasubo ko sa iyo yung mga talagang mga classics na mga kinakainan ng mga taga-Lipa, lalo na rin ako. Parang ang galing nung unang agenda mo. Papunta dito, gutom na. Nagugutom na rin ako. Tapos gusto ko na, sa utak ko gusto ko magsabaw kasi pag gutom ka parang... Parang humihilab yung tiyan mo. Parang sarap dito ng something na mainit. At dito sa Lipa, syempre may goto, merong lomi, pero to kasama talaga. Gusto ko to ma-experience kasi nung nakita ko sa'yo to, ang feeling ko, ito yung, kumbaga sa Manila, ano yung sigat na mamian natin doon. Yung... Mamuluk. Kasi ganun din yung pairing niya, di ba? Kasi ang tawag dito, pag order ka dito, ito yung kakaibang pares ng Lipa. Sasabihin mo doon ko ilang pares pares. Din. Pares kasi pair. Pair, Pag sinabi mong isang pares, matik yan. Ito. Mami saka siopaw. So, hindi naman talaga pinaghihiwalay ito eh. Oo nga, magkasama siya. Lagi magkasama yan. Ayan. Ang ganda, pare. Pati yung size niya, sakto lang. Sakto lang eh, no? Makakarami pa tayo. Makakarami pa. Kasi marami kaming kakainan ngayon. Kaya ano lang, tikim-tikim lang. Saka pare, iba rin yung sa itsura pa lang, kung gauge ko, parang iba rin yung meat na component niya. Parang tinadtad na pork yan eh, na giniling. Kasi iba naman, chicken strips or beef. Ito pork pala. Pork talaga ito. Okay. Pork. Pati yung ano niyan, yung kaldo niyan, pork broth yan. Talaga? Pinakuluan na buto-buto ng ano. So, titikman natin to, pare. Tikman natin to. Ano muna natin? Isang pasasalamat muna. Siyempre, una, pasasalamat na kakain tayo. Saka pasasalamat, kasama ko lang ay idol. Thank you, pare. Bison. Okay. Bilang tayo. First bite na tayo, pare. First bite. Thank you, Lord. Wala, sabi ko rin yun, eh. Ang sarap ng pasok, pare. Diba? Sabaw sa umaga. Tsaka pork nga, pork broth. Maano pala to, maluya, mabawang. Mabawang, tama. Lasa-lasa may bawang, saka may alat na konti eh, no? Hindi ko nahahanapan nung hingi pa ba ako ng galing. Hindi na. As in, nandun na siya. Paminta na lang to. Ang sarap ng pasok nito, pare. Tsaka isang buong itlog na iniwan na. Eto, ako nung bata ako, kaya masipag ako mamalengke eh. Kasi, isasama ako ng daddy ko kasi pagkatapos namin mamalengke, dito diretso. Incentive to, pare. Dito yung mga galing palengke yan. Tabing palengke. Tabing palengke. Tabing original na pwesto nila. Alam ko parang may pwesto sila dati sa loob ng palengke kasi parang ano na sila eh, almost 50 years na. Mamian sa palengke. Mamian sa palengke. Tsaka maganda rin yung ano, pare. Kasi ako, lumaki ako sa lugar na hindi maraming noodles, hindi kami maganda yung mami niya dito. Tama. Gawa kaya nila to? Siguro. Yellow siya pero flat eh. Diba? Hindi yung bilog. Sarap. Tapos lagi din kami nagpapa-take out. Nung medyo nagbibinata na ako, na tinatamad na mamalengke, nagpapano na lang. Papamili kay daddy, papa-take out. Ang tanong ko, pare, nung bata ka ba, kinakain mo ba siya nang nilalagyan mo rin ng siopaw sauce yung mami? Hindi. Kasi alam ko, sa masuki, ginagawa yun. Alam mo, try nga natin. Kasi kung gusto mo lagyan ng tamis. Pwede. Try muna natin yung siopaw siguro. Siopaw muna tayo, pare. Itong siopaw yan, medyo maliit lang for personal consumption. Nung nakita ko yung siopaw niya, pare, ang inisip ko, itong White Castle ng siopaw. White Castle, Shooters ko ba yan? Tama, di ba? Tama lang, lang. Kumbaga pang pares lang talaga dito. 2-bite siopaw, kung mga 2-bite tacos, pare. Try mo. Sige. May sauce na yan. May sauce na. Kain na, diretso Kasi ka na. pag in-order yun, nilalagyan na nila ng sauce. Pero, bagay. alisin mo yung lasa ng sauce. Ano yung siopaw na naiisip mo sa Binondo? Siopaw sa Binondo? Oo. Yung ganyan niya, stringy yung ano. Hindi ako expert na siopaw ng Binondo. Anong naisip yung mo? siopaw ng Binondo. Yan, ng masuki. Masuki. Oo, yung asado nila. Yung asado nila. Oo nga, no? Kasi nung na-try, first time ko na-try yung ano,
yung ang asado ng masuki. Sabi ko, parang ano to, parang siopaw ni Aling Nene ito eh. Oo. Ang sarap ng pares na to, pare. Hindi ko lang alam. Hindi dahil gutom ako, ha. Ang sarap sa kainin. May lasa na eh, no? May alat na, may bawang na. Hindi na nga, ako, may kalamansi, hindi ko na nilagyan eh. Kinain ko na sa diretso. Gusto mo ba sabaw? Uy, pwede, pwede. Oo, pwede. So, Thank you. ano ba to? Anli kaldo. Pwede, anli kaldo. Sabawan na sabaw. Pwede ba? May dala akong lalagyan doon. Termos eh, no? Ay, dalawa ka lang. Ito. Thank you. Salamat. Alam mo, ang nagpapadagdag sa saya nito, sa tingin ko, kasi nasa palengke ka eh. Kanya-kanya tayo. Ako, sobrang lakas ng appeal sa akin na kumakain sa tabi-tabi. Kasi, ano yan eh, hindi naman lahat, pero karamihan, mga fresh na ingredients eh. Di ba? Oo, dyan na galing eh, di ba? Galing, tatawid lang. Sa ating mga kainan na to na tanghali, ubus na, alam mo yung turnover. Ano ubus na tanghali? Kaya nagahan natin ngayon eh. Ubus na yan maya-maya. Masarap eh. Diba? Hindi, malayo siya sa lasa ng ano, kasi may sariling lasa yung masuki. At saka, yun lang yung reference ko eh. Wala, hindi ako mahilig sa lumabas ng Maming Kalye, pero masuki at saka yung Mamanluk. Kasi yung mga masuki sa mamanluk medyo hindi naman bland, pero yun yung lalasahan mo. Kasi masuki lalagyan mo ng... Hindi naman siya bland, pero grabe yung ano niya, yung pampalasa niya. Kung ano yung nilagay niya pampakulo. Oo. Consistent yung parate, yun yung babalik mo sa... Ito naman, grabe yung pork at saka yung garlic. Okay siya. Tapos spring onion pa eh, no? Yung fresh na spring onion. Okay, panalo to pare. Approve to. First stop pa lang to. Oo. Yun, classic almusal. Nadali namin ni Jzar. Ngayon, isang tumbling lang, isang tawid lang. Maghahanap kami na matitikman dito sa loob ng palengke. So Jzar, pare looban na to ng palengke. Oo, palengke na to kasi matik talaga yan. Basta nag-siopaw ka, gahanap ka ngayon ng matamis, ng dessert. Ito nga, may mga suma na agad eh, no? Pero dito sa Lipa, syempre yung Ninays ang anin natin, yung puto. Ninays, pare. Ninays, alam mo, special natikman ko na puto. yan. Ano natikman mo, yung putong alsa o yung malagkit? Pareho. Ano mas gusto mo? Ako mas gusto ko yung malagkit eh. Hindi ko na matandaan ngayon, pero gustong gusto ko yung Ninays. Kasi meron siyang ano, di ba, yung parang... yung... Jam. Saka yung latek. Yung latek, oo. Sarap mo sa kape. Ninays pala ang ano natin ngayon, target. Hanapin natin ngayon dito yan. Sa Bigasan yun eh. Parang matagal na rin yung Ninays Tagal dito. na yun, oo. Bata pa ako. Basta yun, may early memories na rin ako dun sa Ninays. Ang dami pating mabibili dito sa palengke ito. Malaking palengke rin siya, no? Actually, dalawa sila ito. Pero galing Tanawan to. Okay. Ang dami pa lang ang bilihan ng kakanin dito. Ito to, Ninays dito. Ito, dito, nandito. Ito na yung Ninays. Oo. Solid. Ayan, may malagkit pa. Yan, tama, dalawa. Isang puto alsa. Puto alsa. Ito yung puto alsa, yun yung typical na puto. Okay. Oo. Ano mas gusto mo dito? Yung malagkit. Malagkit. Maligat. Aligat. Okay. Tikman natin to. Morning. Jzar, titikim ba tayo dito? Oo, dito na yan. Sige, titikman natin? Gusto mo try pareho yung alsa saka yung malagkit? Pwede. Yan yung Ito, magkano to, ate? 100. 100. Ano to? Putong alsa. Ibig sabihin yung may air pa, no? May air pa, oo. Yan yung typical na Na-miss ko to. Tagal ko nang di nakakain ito. At saka sa palengke pa natin kinakain. Oo. Ang urig. Grabe, no? Ang ganda. Pakita natin. So, yan. Nakita mo yung pagka-moist niya, no? Ano nga tawag dito, ate? Sauce. Ito daw yung tinatawag na sauce. Coconut sauce yan. Masarap to, promise. Tikman natin, Jzar. Sige. So, kukurutin ko na lang. Sige, oo. Nag-alcohol naman tayo kanina, di ba? Pero pag solo consumption, kinakagat. Oo naman. Kunyari lang ako. Kung hindi kita kasama, kinagat ka yan, pre. Ayan, yun yung Yan yung malapit yan. Yan, sige. Kanina lang binik to, Kanina lang. Araw-araw to ginagawa. Tsaka nauubos to, pare. Ubus, kita mo. Akala ko mahangga alas 12 pa kayo. Buti pala, yun na natin to. Tikman natin, pre. Tikman natin, pare. Sobrang sarap. Sarap, no? Oo, grabe. Yung reaction mo, ganun na ganun eh. Kasi usually, hahanapin mo yung sarap eh. Ito, pagkagat mo. Nandun agad. Nandun agad eh, no?
Ang lagkit eh. Pati itong Alsa pa lang yun, ha? alsa pa, hindi pa yun yung malagkit. Ang sarap ng puto na to, grabe. Moist eh, no? Sobra. Actually, paborito ko ng putong puti eh. Basta putong puti ang usapan. Naaalala ko pati yung pangalan, Ninay's. Hindi ko nakakalimutan. Saka ito, may lagkit na to eh. Hindi tulad yung ibang puto alsa na medyo dry, Crumbly. crumbly. Oo, ito hindi. Gulat nga ako na alsa siya, pero napakalagkit na. Oo, Tikman natin eto yung kung malagkit. ano, yung Yung malagkit malagkit. kasi mas walang air siya eh. Oo. Ito, mas paborito daw to ni Jezar. Oo. Sayang, may latik yan. Ito may budbud. Mm. Yung, ayan, may powder na ganyan. Oh. Mahilig ka ba dito? Ako Oo. di masyado. Hindi. Ako mahilig. Sige nga. Hindi, gagayahin kita, pare. At saka ito, yan. Tingnan mo yung itsura niya. Ito As yung in, parang sapin-sapin ay itsura nito, eh, no? Kasi shiny, di ba? Hindi katulad ng isa na ano. Sige nga. Yan Bigyan sweet, natin ng pare. tao, pare. Yan. Okay. Lalagyan na natin agad ng budbud. Hindi, try mo muna ng wala. Sige, para sige. ano. Ito, napakalagkit talaga. Kumakapit eh, no? Oo, tingnan natin. Parang bilo-bilo na sa akin, pare. Di ba? Mabigat to sa tiyan, ha? Oo. Mabigat to sa tiyan. Ikaw, ano mas gusto mo? Yung alsa o ito? Alsa talaga ako. Actually ngayon, parang mas gusto ko na rin yung alsa. Biglang nagbago. Na-influence kita. Alam mo kung bakit? Bakit? Influencer ako eh. Oh, sa bagay. Oh, thank you Hindi, Marami joke lang, karangalan sa akin na may nakasama ako influencer. Joke lang, joke Hindi, lang. pero nga, tama. Parang, Ako, mas gusto ko Bakit nga? yung... Kanya-kanya naman, kanya-kanya. Hindi, kasi ako usually sa bahay, mas gusto ko yung ano, Yung... eto, Oo. yung malagkit. Baka depende Biglang sa ano? gising mo, no? Siguro. Hindi, saka siguro yung kain natin kanina. Pwede. Pwede, Pero ano ako eh. sure na sure ako doon ako sa alsa. Sa alsa talaga. Ito, lagyan natin ng ano. Alam ko kung anong gusto mo, pare. Putong Aisha. Taway ang aking camera woman. Tawa. Yan. Ito, hindi mo masyadong gusto. Try ko rin to. Ito, nagdadagdag lang ng elevation ng coconut experience. Kasi ako mahilig talaga ako sa ano eh, contrast and texture. Gusto ko yung may iba Crunch, akong... lagkit. Oo, lagkit. Pero dito sa Ninay's, ang talagang malaking factor yung sauce. Tama. Diba? Sarap ng sauce eh. No? Oo, Matamis sobra. pero hindi nakakatusing eh. Yung... Natusing, ibig sabihin yung nakakasuya. Nakakasuya. Tama. Pag matamis masyado. Tingnan natin. Masarap din yun. Pero bago tayo matapos, babalikan ko muna ito ng isa pa. Mas nagustuhan talaga eh, no? Kaya pala hindi ka nag-extra show pa kanina sa Nenes eh, no? Naka-reserve dito yung calories eh, no? Para papunta pa lang ng Lipa. Request ko sa'yo, di ba? Sabi ko, mag-Ninay's tayo. Oo, nataranta ako. Hinapin ko. Kailangan agahan natin. Meron talaga to. Ito dapat talaga ma-experience yung Ninay's puto. Alsa or malagkit. Walang kasing salt. Sa ngayon, starting ngayon, maka-team Alsa na rin ako. Lagay natin yung number dito. Ayan, yun yung number. Kasi may branch bukod sa palengke. Di May ba pwesto pa ba kayo dun sa ano? Pero mas maaga yata nagsasara yun, ano? Ano po siya? Siya po inagsasara po ng 5, tapos open po siya ng 1 p.m. 1 a.m. po. Siya 1 nagbubukas? a.m. Oo. Tapos hanggang alas 5 lang. Pero Ayun mas kasi maganda, nag-break sila dun. mas maganda magtatawagan ng advance para makapagpa-reserve, ano? Oo. Parang ginawa ko dun sa Pandesal. Oo. Okay. Ito, sinuwerte Solid na tayo. Oh. Buti na lang. Pre, mula sa sa Ninay's. Ang layo ng lakbay natin. Oo, parang dalawang Nag-crave hakbang. ako ng kakanin eh. Aling Midings naman. So, partner talaga yan. Isa pang famous name din gusto sa ko rin Batangas. tikman kasi medyo mahilig ako sa kakanin talaga eh. Oo. Ito naman, napaka-colorful. Pero ang dami ng ubos, ano? Kakaunti ng inyong, ano? Ang paborito mo, Jezar, dito, Ito, yung sabi bibingkang mo, malagkit. itong bibingka malagkit, ito yung parang sa tingin ko yung pag sinabing Batangas, yun yung parating bibingka eh. Oo, ganito. Oo, yung may ano sa kanin. ibabaw. Mm-hmm. Sa Rizal, meron din ganyang bibingka. Anong tawag? Ganun din? Bibingka Bibingka malagkit rin, din, oo. Bibingka malagkit. Pero, ang sabi ni ate, Bibingkang tanawan. bibingkan tanaw, hindi pa ako nakatigim yan. Ayan po yung aming bestseller po. Para po siyang leche plan na binake po. Gawa siya sa bigas, itlog at gatas po. Sige, tikman natin. Tikman natin to. Ready si Madam sa... Tanawan. Ano ba ate ang tawag? Tanawan o tanawan? Bibingkang tanawan po. Tanawan. Sa tanawan naman po, ang tawag sa kanya ay bibingkang galapong po or bibingkang itlog. Pwede. Akala ko bibingka lang kasi bibingkang tanawan. Eh, may puto ka rin eh. Gawa nyo rin tong puto. Yes po, gawa din po namin yan, sir. Titikman ko nga rin to maya-mayang konti. Sige, magkano yung isang order nan? Isang slice po ay
Sige nga. Ikaw pare, kaya mo pa? May space Yung ka pa? ano ko, yung... Yung... Oo. Magkagata na lang tayo. Oo, sige. Sweet talaga tayo. Malaki 30 pesos. Okay. Yung plastic ko lang po. Parang Excited ako. Yan. Saka sa daw isang slice. isang slice. Ito ang tawag sa amin nito, biko. Dini, sinukmani. Ang Ay, tawag. sinukmani. Oo Sinukmani, biko, ano yan. Pag Holy Week ba yan ang kinakain? Hindi. Oo. Di ba? Kasi ang sinukmani, sa Rosario naman sikat yan. Hindi ko alam kung ba't kinakain siya ng Holy Week. Dahil ba sa sinakulo? Hindi naman. Sinukmani, sinakulo. Siguro may nakatrip lang na, sarap mag-sinukmani. Magluto. Kasi may time ka pag ano. Oo. Kasi mahirap lutuin yan. Ano talaga. Oo, pare. Pag nagluluto sa lola ko dati niyan, may kutsara na kami. Ginagano na namin. Bawas na eh. Oo. Kung nagluto ng 5 kilo, 3 kilo na lang ang output eh. Malaki Magkano po ito? 35 din po. 35. Yes. Okay, no? Tikman natin. Wow. Ang lambot niya to. Parang rin ako alam mo yung lumang pudding. Pudding ka. Parang pudding to. Mm. Yun yung experience niya. Jiggly. Smooth. Mas smooth to sa pudding kasi hindi tinapay yung Ano nga malagkit to, no? Ano po, bigas po siya. Bigas. Yes po. Pero ganun, no? Bigas pero Oo. no? Oo. Kamusta yan? Sarap. Yung bibig ka malagkit nyo, crunchy yung ibabaw, ano? Yes po, ginagawa Dan- po namin siyang parang caramelized po. Oo, nagka-caramelize talaga siya. Usually kasi hindi eh. Nakakatuwa. Usually ano lang, makapit sa ngalang-ngala. Ito. Ano? Palitan tayo, pare. Pare. Ayan. Doon ka sa kabilang end para, yan, ito naman, titikman ko naman ito yung favorite mo. Maluto nga Di ba? Usually yung iba dyan, makapit eh. Ito, nag-caramelize Maluto na. nga arnibal. Arnibal yung nasa niya. Saka ang gusto ko kasi dyan, may konting, hindi siya 100% na matamis eh, no? Nasa ibabaw. May konting pait. Ito, gets ko yung parang sinasabi niya parang leche flan, ano? Oo. Leche flan na hindi sobrang smooth, hindi sobrang Hindi ganun ka-creamy. Oo. Yun, na-school tayo. Yun pa rin dalawang klase ng bibingka. Last, ate. Pwede mo ba magkano order nito? May 40 pesos po ang first slice. So, ang saya dito. Kasi, ang lapit lang nung mula doon sa Mami. Oo. Nagpares tayo. Nag-Ninay's Puto. Tapos nag-Aling Medings. So, Hindi nga crawl yung tawag doon eh. Hindi, Parang ano lang. tumbling. jab steps. Oo, parang tumambling lang tayo. Okay, last. Ako, pas Pare, na ako dyan. Pas ka na. Kukunin ko na itong may itlog na pula. Lambot Gawa nyo to? Yes po, gawa po yan sa bigas po mismo po. Hindi po kasi kami nagawa ng gamit po ay Masarap Solid to. Yes po, bigas po mismo yan sir. Parang kulang ang kamay mo, bro, Tsaka may keso na marami. Parang Ano po? balance to nung puto at saka may Kita mo alat. yung kulay eh, no? May layering ng kulay. Alam mo yung dinaw na yan? May alat yan kasi may So, itlog na pula at saka may keso. nice. Nag-enjoy ako kasi mahilig nga ako kakanin. Solid. Kabung. Gabong. Yan. Di ba sabi mo, mahilig ka sa butchi? Oo. Papatry ko sa'yo yung butchi ng Batangas. Sige nga, iba ba? Tingin ka sa paligid, nakikita mo ba yung butchi? Tingin ka sa paligid mo. Ang duda ko ito eh. Kasi hindi nakaharap eh. Pero kung kung hindi yan nakaharap, Mukhang kwek-kwek. Parang kwek-kwek eh. Oo. Yan ang butchi ng Butchi. Batangas. Aring nga, kamoting kahoy ang loob, Yan, Sige, yan ang magkano butchi ng po isang Batangas. ganito? Sige po, titikman ko po. Akala mo kwek-kwek eh, no? Oo nga. Sabi ko na, ito yung buchi pare, ito. Ayan. Buchi ayan, ng Batangas. Ito yung gawa sa sa kamoting kahoy. kamoting kahoy. Pero meron din siya nung nakapabalot na. Nakabalot, Harina po, harina. Tapos ano to, Pinrito. deep fried to. Natin. Tingnan natin. Ibang-iba. Ibang-iba, no? Kamote nga yung niya. Kamote na medyo grainy pa ng konti. Kasaba kamoting kahoy. Oo. Yung medyo grainy pa ng konti. Oo. Tapos yung crispy yung exterior kasi deep fried. Sa to. labas yung crispy. Oo. Yung tamis nasa loob niya. Oo. Dati to, nung kalakasan ng mga butchi, sa labas ng mga simbahan, marami yan. Ito. Oo. Ngayon, medyo konti na nagtitindi. Saka yung karakter ng kasaba na medyo may pait na end note. Tama. Nandun siya. Galing. Pare, salamat. So, may ibang butchi na pumasok sa vocabulary ko. Ito na yan, Hindi na yung butchi lang na. Astig! Okay, on to the next.
Itong next na pupuntahan namin, nadaanan na namin to dati. Ang tumawag sa akin ay nandun sa nakapaskil na since 1968. Ngayon matitikman ko na siya. Pare, lomi naman ano? Pabigat. Ito na yung pinakamabigat na kakainin natin ngayon. Siyempre, nandito tayo sa Lipa City Pansiteria. Trivia lang, ito yung birthplace ng Lomi dito sa Lipa. Yun ang gusto Saka sa ko. Pilipinas na rin. Yung ganitong Talaga? yung ganitong Loming style. Batangas style. Lomi Batangas style. Lomi Lipa style. Yung Lomi ng Pilipinas. Kasi siyempre yung Lomi ng China. Yun yung malabnaw, may gulay. Ito yung gantong Lomi. Pag nakikita nyo sa ibang lugar yon, dito nagsimula yan. Sa Lipa City Pansiteria. Parang mga late 60s. Pati lugar, pati itong pwesto na to. Ang alam ko, ito na talaga. Malapit din sa palengke, nilakad lang natin. Pero ang pinakasimula talaga nito, di yung may-ari nun, si Timing. Uso nun, syempre, madyong-madyong. Tapos nagluto lang siya ng Lomi na isa-serve sa mga kamadyong niya. Merienda lang. Tapos yun, nagustuhan ng mga tao, kinain, nagtayo sila ng ganito. Tapos ang maganda naman, hindi siya naging madamot sa recipe. Tinuro din niya sa iba yun. Kaya dito sa Lipa talaga, halos bawat kanto may makikita ka lumihan. All thanks sa Lipa City Pansiteria. Galing. Kaya Talagang kung dito makikita talaga mo naman to galing. sa ambience ito, yung madilim, yung ano. Pare, ito may yung mga lumang resto vibe. Lumang resto vibes, Kompleto. Pati yung jealousy, pare. Oo, diba? yung jealousy, oo. Walang blinds. As in, lumang mesa. yung madilim, hindi nag-i-invest sa light. The works. Yung pagkain nun talaga yung ano niya. So ito talaga yung lasa ng Lomi niya talaga. Pare ang Lomi, pang Loming Batangas, pang hindi pa nakatry, Oo. obligado sa mesa mo merong naka-chop na Sibuyas, tapos kalamansi, Kalamansi. saka toyo. Kasi ito talaga, kaya medyo yung iba nagugulat. Ine-expect nila sobrang sarap ng Lomi eh. Kasi itong Alam ko, Lomi talaga, tinitimpla pa eh. tinitimpla pa talaga to. By design, bland, medyo Gets. bland talaga yan. Bago mo sabihin yan, pare, dati nung kumakain na ako, inisip ko sa sarili ko, alam mo, kaya ata, sabi mo, by design, di ba? Inisip ko na dati, sabi ko, sinadya ata na wala masyadong lasa kasi gustong-gusto na yung motion na kukuha ng toyo, sibuyas, igaganon mo. Tapos dun pa lang, yun pala, yun yung i-adjust mo lasa. sa lasa mo. Kasi, syempre nga, iba-iba nga naman tayo ng panlasa. Kasi pwede naman to, dagdagan lang nila ng toyo. Malasa na yan. Yun yung ano, kasi part ng experience yan eh. Yung, kita ba no, umorder tayo, unang dumating tong sili. Mga sausawan. Matik Kasi no? habang iniintay mo yung Lomi mo, yan, tinitimpla mo na yung sausawan mo niyan. Hindi natin ginawa. Yan, napakwento tayo kanina eh. Yun, na i-adjust mo sa palasa mo. Pero dito naman sa Batangas, may mga Lomi na medyo may lasa na yung Lomi talaga. Okay, yun ang tanong ko, pare. Etong Lomi na to, titikman ba natin siya nang wala mo ng Tikman muna kasi syempre first time mo matatry itong pansiteria. Sige. Kung ano mo yung lasa ko. Sige, tingnan natin. Tapos ang style dyan, kaya may plato, ililipat mo ngayon yan yung plato. Ganun ba? Ganun yan. Kasi pwedeng dito, kaso mainit yan eh. Okay. So ang ginagawa na iba, pag hindi maalam, hahaluin dito para lumamig. Ang Okay. mangyayari naman doon, matagal lumamig, tapos lalabnaw yung Lomi. Hindi ko alam yan. Yun, Okay, oo. so pinaplato pala Oo, yan. paplato. Kaya may plato kasama yan. Tsaka pare, napansin ko ang ganda nung kikiam nila. Silang gumagawa niyan. Oo, kasi sa taas. Piniprito nila hindi yan. ko naman sinisiraan yung iba. Meron kasi naglolomi na ang ginagamit, yung commercially prepared na, not bad, pero mas ma-appreciate mo syempre yung ganito. Oo, ito Homemade. pork na pork. Tapos ang balot niyan, yung nakalimutan ko yung tawag eh, yung parang sa stomach line. Yes, Yun talaga. Sila gumagawa niyan. Lagyan na rin natin kikiam. Lagyan na natin, ano? Para pasarapin na natin. Ganda na ang amoy ko nung binuksan ko. Mabango talaga ang kikiam. Oo. Ikuha natin, pre. Game. May lasa na pala to. Baka dahil din sa kikiam, ano? Sarap eh. Yung kikiam may lasa na. So ngayon, kayo okay na yung lasa ng... Titikman ko isa pa. Oo, Isa pa. Yung walang kikiam. Medyo kulang ng alat. Yun, kaya ka ngayon magano. So, sa panlasa mo, kulang ng alat, medyo mas maraming toyo kaysa sa... Pero kasi kung minsan, pag sakto na sa'yo yung lasa, magagawa ka pa rin ng sausawan eh. Babalansehin mo na lang. Oo nga eh. Kasi Hindi, part talaga siya ng experience. Tsaka hindi lang Pilipino mahilig nung nagsasawsaw eh. Mismo. Para Kahit sa tayo lahat ng mesa dito, alam mong toyo is life. Kasi isang litrong toyo ang nandun. Hindi ka maghahanap ng... Alam mo na parang ginagamit talaga to Anli toyo dito. Anli toyo. May toyo ka ba, pre?
Ha? yung mga misis natin yata. Misis yun, bawal yun. Point yan. Baka may hindi tayo record eh. Mga misis walang toyo, yan. Ang lomi meron. Lomi Batangas. Yung pampasarap Okay, eh. oh. Sige nga. Tapos lalagyan mo ngayon ng fresh sibuyas din. Ako, sibuyas, toyo. Hindi na muna ako nagsili, pare. Alam ko, ito na yun. Pare, pansin ko sa mesa, wala ring pepper. Wala. Hindi siya ano. Hindi sa kultura ng pepper, no? Sa habang niluluto, nilalagyan ng konti. Okay. Oo. Ayun. Yun na yun, no? Yung lasang toyo hinahanap mansi. mo. Toyo mansi. At saka yung kick ng sibuyas. Oo. Saka, itong pansiteria kasi, yung klase kasi na lomi, Oo. tatlo lang yan eh. Yung Mickey Noodles, Ito flat. flat. Ang Mickey Noodles sila mismong gumagawa. Ito Sa ba yung taas ginagawa lang. nila? Oo, yung kinakabayo. Yung kinakabayo. Yung Oo. inuupuan yung malaking kahoy. Oo. Tapos pina-flat yung masa. Tama. Tapos, Galing. ito, ginagawa nila yan fresh everyday talaga. Tapos hindi nila binebenta sa iba. So, kumbaga itong lasa ng Mickey Noodles to, dito mo lang Oh, may lasa yung matatayan. Mickey. Oo. Oo. Tapos, kasi ang Mickey Noodles ng Lipa, kaya mahirap din tong gayahin sa ibang lugar eh, kasi mabilis mapanis to. Kasi wala siyang masyadong asin, walang preservative. Walang preservatives. Wala. Kasi kung Napaka-natural. Oo, yung mga mabibili mo sa supermarket, pansinin mo maalat. Oo, Kasi kailangan hinuhugasan pa yun eh. Hinuhugasan Oo. para mabawas yung alat. Ito kasi, palibasa, mabilis ang turnover. Diretso ubos ang luto ubos. na. Luto agad yan. Ah. Tapos ang pangalawang component niyan, yung kaldo, yung pinakuluan na buto-buto. Oo. Yun ang nagpapalasa dyan ng konti. Okay. Tapos yung toppings. Ito yung kikiam na sila ginagawa, bola-bola, Sa tingin ko atay. nga yung edge na to, pare. Ang sarap ng lasa nung kikiam. Tama. Hindi pa ako umaabot sa atay. Oo. Basic naman yun, pero ang sarap ng kikiam. Actually, pwede ka dito magpa-extra kikiam, alam ko. Oo. Sige nga, try ko nga yung atay. Pare, isa pang tanong ko sa'yo, Jaysar. Ano obserbahan ko? Yung mga kumakain, yung nakasabay ko sa mga lomian, may kanin. Ginagawang ulam. Tama ba? Sa ibang lumihan yon. Nagaganyan ako sa mga tipong liams. Yung maraming sahog. Hindi naman, yung lechon lomi nila. Kasi lechon kawali yung topping nila. Iuulam mo ngayon yan. Masarap. Masarap, oo. Kasi nung bata ako, hindi ko maintindihan ba't tuwan-tuwa ako kinakanin yung spaghetti. Ang weird, di ba? Natatawa ko. Yung iba kasi, di ba nagkakanin ng pansit? Ikaw, pero natawa ka. Spaghetti Pinoy, pare, trip na trip ko. Yun ang kailangan mo explain sa akin. Sorry na po, pero hindi ko alam kung baduy ako. Pero tuwan-tuwa ako. Try ko nga yan. Kasi medyo healthy boy na rin ako nung bata. Oo. As in, gustong-gusto. Pare, may picture pa nga ako, kumakain ako ng bata ako. Yung laman ng bote ko, Coke. Tapos hawak ko mani. Parang di bagay yun. Oo, kayo. Hindi, Coke at mani hindi kinakain ng bata pa. Ang weirdo ng mga panlasa ko dati. Pareho tayo healthy boy. Ako naman growing up, lomi talaga. Lomi, syempre, Lomi Batangas talaga. eh. Siguro earliest memory ko, mga 6 years old siguro. Kinakain mo siya nung Naglo-lomi ako, merienda nung na 6 yan. years old ka, kinakain mo na ba yung lomi sa kanin? Nagsisibuyas ka na ba? Hindi ko natanda eh. Parang hindi pa eh. Yung sibuyas. Kasi dito sibuyas na yan pang matanda to eh. eh. Oo. Pero sa totoo lang, ang laki nung bagay na isinasama nung hilaw na sibuyas. Oo. Tsaka puti naman siya eh. Ewan ko lang kung nilalagay nyo rin ng pulang sibuyas. Tapos tanda ko nun, parang pagpapakilala ako ni Daddy sa mga kakilala niya, Oo. ang pinaka-flex niya, no, kasi medyo big boy niya, sabi, umuubos ng special lomi yan. Parang gano'n Yun, yung nangyari ni oo, Erman. may yabang. May yabang. Yun yung parang pinakayabang niya sa anak niya. So napakasarap nga niya pag may toyo mansi. Kasi yung iba na dito sa point eh, wala naman lasa yan. Tama, oo. Diba? Kaya every time na may kakolab ako, Oo. lomi video ko, talagang ulit-ulit ko sinasabi yun. Ako, ang natutunan ko sa'yo pare, na kinakain siya sa plato. Oo, sa plato, di Oo, ba? hindi ko alam yun. Kasi dito, lalabnaw yan. Oo, Ano yan? oo nga. Matik yan, lagi may plato kasama yan. Yun. Solid. Nagustuhan ko dito pare. Ayun naman, marami na naman sa Batangas na masarap na rin talaga na lomi. Oo. Talaga may lasa na, may Oo. oyster sauce, ibang toppings. Pero kasi every now and then, hahanapin mo yung lasang kinalakihan mo, yung lasa ng Yun ang gusto ko makuha classic sa'yo, eh. yung urig na kinainan ni Jaysar. Yun na talagang classic. Bata ka mo. pa pare, Oo. nandito na to, di ba? Tama, oo. Tapos So- makikita mo, mga kumakain dito kasama na yung anak nila. Kumbaga pinapasa yung tradisyon ng pagkain ng lomi. Gusto ko rin kasi bukod sa makatikim, ma-experience yung pinanggalingan, Oo, tama. yung kumbaga yung malapit sa iyo yung kwento, ganyan. Kasi magkakaroon ka ng sense ng kultura ng isang lugar eh. Oo, Minsan, makikilala diba? mo yung lugar. Makikilala mo yung Hindi lugar lang yung lugar, pati yung dish, mas makikilala mo. Oo,
ito talaga nun. Lomi talaga part na ng life ng mga Lipeño kami nun. Maglo-lomi bago mag-basketball. Pagkatapos mag-basketball, lomi uli. Para tanong ko lang, nung bata ka ba meron ng extra kaldo? Hindi, itong kaldo naman niya para sa gisado yan. Para sa gisado. Gisado yan. Okay. Kasi to, yung niluluto yung gisado, babawasan niya nung kaldo, yung pinaglulutuan niya. Sinadya. Kasi ito medyo dry, hindi tulad nung chami ng Quezon na masabaw. Oo nga, no? Tapos nakahiwala yan. Ngayon, ang gusto ng iba, medyo masabaw. Kaya binibigyan ng extra kaldo, ibabalik mo yung sabaw niyan. Kasi tulad dito, medyo nag-dry. Kasi hindi natin siya unang kinain, di ba? Kumbaga para i-freshen up mo siya uli. Gets. Tikman ko yung pare. Lalagyan mo ng buhay, yung kaldo. Kinain mo na munang walang kaldo? Hindi pa. Pero alam ko na kasi yung lasa niyan eh. Tikman ko yung kaldo, pare. Brown na brown. Medyo may lagkit. Actually. Diba? Yung lasa ng kaldo, lasang pinagbabara ng Mickey. Oo, tama. Medyo ganun yung lasa. Kung ano yung lasa nung pinapalasa nung pansit. Oo. Ayun yan, may makikiam muli yan. Kaya special kasi 2 piraso ng kikiam mo mag-special eh. Ito, kita mo dito dahil hindi nababad kung gaano kasi pag kinain mo tong kikiam na to, as in may solid karne ka na makakain. Tama, karne. Hindi yung mama extender. Tsaka ang laki pare, hindi naman yung laki oh. Tuwan-tawa ako pa ulit-ulit ko pinupuri yung kikiam eh. No? Mahilig kasi ako sa kikiam eh. So, sa totoo lang, hindi ko ina-expect na kakain tayo ng gantong kaganda ng kikiam. Kasi lately, nakakain ko yung kikiam. Yung talaga, yung kikiam lang na ano. Kikiam na lang, yung piniprito sa kanin. Masarap din naman, pero iba yung kikiam na to. Yun din naman yung bango niya. Pero iba yung pagtotoong karne. Ang galing nito, pare. Sige, tigman natin tong ano. Sabi mo, sikat din tong gisado. Ito naman gisado. Pag sobrang banas, sobrang init dito sa Lipa. Yung ang banas nga pala, yun yung mainit. Yung humid. Hindi siya galit. Yung pag sobrang hindi mo kaya maglomi kasi sobrang init. Magigisado ka na lang. Okay. May season din pala binabagayan to. No? Sige, kainin natin, pare. Okay. Maganda nga yung noodles nila, pare. Fresh na fresh. Oo. Maganda. Walang unnecessary na sabi mo, siguro baka preservative yung mga nananasahan natin. Kumbaga vessel lang talaga siya para sa lasa ng lomi, saka sa usawan, saka ng pansit. Pero itong pamilya ng pansiteria, kumbaga nag-modernize na rin eh. Meron silang Lomi King 2.0 by Lomi King, 3.0 by Lomi King. Alam mo kung bakit? Sa tingin ko sumasabay sila kasi itong mga huling taon, nagpapalupitan ng toppings yung mga lomi, pare. Parang, pero may nag-message nga sa akin, sir. Gusto mo samahan kita. Ang totoong lomi, konti lang talaga yung toppings. Konti lang yung toppings. Ito na yun eh. Diba? Konti lang to. Pero yung kanila doon, ito pa rin, yung lomi nila doon. Pero may mga iba na silang dishes, may mga dim sum. Kasi parang ano na siya, parang Chinese restaurant na rin eh. Dito ba wala? Wala dito nun. So talagang kung gusto nyo ma-experience, yung authentic lang na lugar, kumbaga, yung gumagawa talaga ng noodles nila. Ito yun. Tsaka maganda yung crawl eh. Oo. Diba sinasabi ko, yung nilakad natin, ang tanong ko saan magpa-park? Meron pwede doon sa taas ng palengke. Although medyo masip doon eh. Pero dito may parking din malapit. May mga parking lots dito na... Hanap parang Chinatown. Hanap ka na lang ng parking. Lakarin mo na lang. Okay. Sinabi mo rin doon sa Binondo na bihira dito yung kakain ka sa papark sa tapat mismo. Wala. Pag dito sa palengke. Sinabi mo sa Binondo yun eh. Kasi dami nagtatanong eh, sir, saan ba kami pa-park dyan? Hindi ka makakaparado dito. Imposible. Lakarin mo lang. Katulad na itong Batangas. Pero part na experience yan. Yung mga masasarap na kainan talaga, lalakarin mo talaga yan. Oo nga. But again, pare, mula dito, sa kaliwa, nandiyan din yung main branch yung Ninay's. Tama, oo. Doon lang. So, pwede nang hindi sa loob ng palengke kung gusto niya lang pansit. Yan na yun, di ba? Pare, hindi ko makalimutan. Oo nga. Ang saya-saya pa naman natin nung pinulot natin tong... Pandesal, ito paborito namin ni Mrs. Dizon dito sa Lipa City. Dati siyang kilala na Santa Teresita Bakery. Pero ngayon daw ang tawag sa kanya Hernandez Bakery na. Mahirap siya makita dahil hindi rin ata siya nasa Facebook. Pero ilalagay ko dito yung number pati address. Kasi importanteng matikman nyo to. Lalo na kung hinahanap nyo medyo traditional na lasa ng pandesal. Yung may lutong pa, yung may crumbs pa.
Pati yung lasa ng pugon, malalasahan nyo talaga. Iba to. Itong pandesal na to, ang kwento ko naman sa'yo, pare. Para ditong pinapasalubong sa amin sa Parañaque. Okay. Pero sa tingin ko ito yung 4 pesos na pandesal. May nabibili doon na depende sa laki. May 5 piso. At tapos, ang style, tatawag muna kami kasi nauubos. Kaya kita mo, ang dami kong inuwi, ano? Oo, dami. Ilalagay namin sa freezer kasi wala kaming ganitong klaseng pandesal. Oo, yung kahit sa Manila, no? wala ako na kainan ng ganito. Hindi naman siya yung, pag natikman mo siya, hindi naman siya, wow, ang sarap. Pero yung overall, ano niya, yung laki niya, yung lutong niya, yung crumble sa taas. Oo, yun, no? So, ito matagal ko na hindi nakikita sa iba eh. Tsaka yung iba, sobrang lambot. Lambot, Ito, as in, pag ginanyan mo, hindi bumabalik siya immediately paakit eh, no? Ito yung gitna. Springy. Tsaka, well, hindi na lang natin siya matitikman ng full glory kasi pag mainit dapat, pag in-oven toaster mo siya sa bahay, grabe yung magiging crunch niya. Ang sarap palamanan. Pero ngayon, inihahabol lang namin, iulam namin sa pansit or goto. Gusto ko, kasi ano eh. ito, sabi mo, ito ata binibili ng tatay mo, di ba? Oo. Ayan, no, pare, pag binuksan mo, malapit siya doon sa ano, sa totoo lang, yung pandesal na nakain namin sa, saan nga yung maraming batchoy? Bacolod. Sa Bacolod, Iloilo, pero sa Bacolod, meron kami kinain na American pandesal daw, kumbaga pre-war pandesal. Ang pre-war pandesal, wala masyadong alat. At least doon sa nalasa, ito parang ganito to. Pag tikman mo, pare, wala masyadong tamis, wala masyadong alat. Makunat, di ba? Makunat. Saka dense nga. So pag ano mo to, pag yung in-oven toaster mo to, magiging eksakto yung lambot nito. Actually, more tamis yung may konting tamis ang natitikman eh. Yung alat, wala nga eh. Wala. Sugar to taste lang talaga siya. Tsaka may lasa smoke, di ba? Oo. Yung pugon. Pugon talaga to. Yung pag ginaganyan mo siya, parang ano yung French na ano? Yan ang sinasabi ko kay Mrs. Pag ginaganyan ba? Nadali mo kasi sinasabi ko, kaya yung 5 pesos na binibili ko, para siyang baguette ba? Baguette yan. Para siyang baguette sa totoo lang. Ang taas ng level nitong pandesal na to. Sa lipa ko lang nabibili. So, yung number niya, ito, nandito yung number niya. Ilalagay namin dyan. Kung magagawi kayo at mahilig kayo sa pandesal, this is worth trying. Sinasabi ko sa inyo. Wala sa Manila, or turuan nyo ako kung meron sa Manila na as in masarap. Ito, gustong-gusto ko to. May, kumbaga, may laman, may sustansya tong ano na to, pare. Kahit wala siyang ano eh. Kahit wala siyang palaman. Although basta ito may palaman, pero kape lang to. Pwede na to. Pare, ako eh. Susubukan ko yun sa ano, sa... Ako sa Lomi. Lomi, sa kakit tama yan. ka. Kasi may mga lomihan dito, merong tinapay, monay ang ano. Monay. Oo, try nga natin kung pandesal. So pare, may na ano rin ako sa yung pandesal, ano? At least may naikwento ako sa yung pandesal. Bagay siya. Pwede? Kasi lumalaban talaga yung ano niya, no? Yung texture niya, no? Talagang munguyain mo siya. Yung texture. So, buti na lang, 3 malalaking subot yung binili namin. Tato may pa-feeding program ba to? Pipila ako eh, pag gano'n mandesal eh. Ganun namin siya kagusto. Nice. Ito So, pala solid, binibili solid ng daddy ko. Pwede, no? Pwede. Yun, ang dami namin natikman pero hindi mauubos. Ang dami talaga sa Batangas, buong Batangas. Alam ni Jayzar yan. Mapalomi, pansit, kakanin, o yung gotong Batangas, si Jayzar ang magtuturo sa inyo. Silipin nyo yung channel niya, sa ulado niya lahat ito.